Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay na tataas ang pamasahe sa jeepney, sa bus, airport taxi at TNVS. Naepekto pa rin ang walang prenong pagmahal ng krudo. Pero sa Huwebes pa yan mga kapuso, kaya isumbong ang mga maniningil ngayon pa lamang o yung maniningil ng walang paskil na taripa. At tila walang bakasyon sa mga kalbaryo dahil pati pamasahe sa eroplano ay tataas sa April 1 kung kailan Semana Santa at inaasahang tag-init na. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel, Vicky, Emil, ito na yung epekto ng krisis sa gitnang silangan dito sa atin. Yung mga pamasahe nga ng halos lahat ng mga pampasaherong sasakyan magtataas yan simula sa Huwebes. Yan ay mula sa mga jeep hanggang sa mga TNVS. Sa Huwebes pa ang dagdag singil sa pamasahe pero pahirapan na ng pagkuha ng pasahero ang mga modern jeepney sa Litex Road sa Commonwealth, Quezon City. 2 piso ang dagdag pamasahe sa unang 4 na kilometro at 20 sentimos kada kilometrong biyahe. Malaking tulong din po yun. Boss din po pasayro. Ibalik na natin yung kalabaw. Yung mga sa una, di ba? Piso naman ang dagdag sa minimum fare ng traditional na jeepney at 20 sentimos din sa kada kilometrong dagdag. Dasal ni Mang Dodong, mapunan nito ang nawala nilang kita dahil sa diesel price hike na mahigit 40 pesos na sa loob ng 2 linggo. Kung aabot talaga to ng buwan, wala na talaga magawa. Bitaw na. Oo, bibitaw na. Kung maabot na to ng mga kahit 120, wala na. Wala na talagang kikitain. Talagang gutom na. Pero ang 3 driver ng operator na si Mang Alex tumigil na sa pamamasada dahil sa mahal ng diesel. Hindi na daw nila kaya mag-boundary. Taas na ng gas. Yung piso, madadagdagan kayo ng piso? Walang kwenta yun. 2 piso naman ang dagdag sa minimum fare sa ordinary bus at 3 piso kung aircon. Kung hindi yan itinaas, magbabawas na sana ng mga bus ang isang operator sa Metro Manila. We will see to it if the binigay ng LTFRB sa amin is enough for the increase. Pero kung dadagdag, maaring we're planning to file again an increase. 15% naman ang dagdag sa dating singil ng mga P2P bus na nakadepende sa kanilang ruta. Nauna nang inanunsyo ang sa mga provincial bus na pisong dagdag sa unang 5 kilometro kung ordinary. May dagdag din sa mga susunod na kilometro ordinary man o aircon. Ang malaki ay sa mga airport taxi, 40 pesos ang dagdag sa unang 500 metro at may hiwalay pang dagdag sa kada 300 metro at kada 2 minutong biyahe. Sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, bukod sa dagdag 20 pesos sa dati ng base fare, ay magkakaroon na ng 15 pesos na pick-up fare. Ang hindi na lamang nagtataas ng kanilang pamasahe, yung mga motorcycle taxi, mga regular na taxi at mga UV Express. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na sila sa dagdag singil sa pamasahe dahil meron na silang petisyon na nakabinbin sa LTFRB para humingi ng dagdag sa pamasahe. We'll decide on this siguro next week. Okay. We will look into the possibility kung justified ang provisional increase in the... Kailangan magpa-scale ng fare matrix o taripa ang mga pampublikong sasakyan bago sila makasingil ng dagdag pasahe simula Huwebes. Posible yang bumaba kung huhupa ang tensyon sa Middle East. Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operation, pwede ko kami mag-issue ng provisional reduction para ibaba ho natin. Kasi kawawa corresponding date. Sa mga mag-e-eroplano naman, lalo na ngayong Semana Santa, tataas din ang pamasahe. Mula sa kasalukuyang level 4, magiging level 8 ang fuel surcharge para sa mga biyahe mula April 1 hanggang 15. Ibig sabihin, ang fuel surcharge na nasa flight tickets ay magiging mahigit 250 pesos hanggang halos 800 pesos para sa mga domestic flight. Mahigit 800 pesos hanggang mahigit 6,000 pesos naman sa international flight. Pinaikli naman ng Civil Aeronautics Board o CAB ang panahon ng pagre-review ng mga fuel surcharge. Mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Vicky, paalaala ng LTFRB bago makapaningil yung ating mga driver sa ating mga motorista, mga pasahero, dapat nakapaskil yung taripa o yung fare matrix sa kanilang mga sasakyan. Meron pa rin namang discount yung ating mga estudyante, senior citizen at PWD. Kaya kapit sa Huwebes, Vicky.
Kapit na nga. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sabay sa ikalawang linggo ng mega oil price hike, ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga driver ng public transportation. Mismong Pangulo ang nanguna sa pamimigay niyan sa Maynila, pero mga tricycle driver lang muna sa Metro Manila ang binigyan. Ang schedule ng iba sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Mga tricycle drivers sa Metro Manila ang unang naambunan ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD para sa transport sector. Kabilang sa kanila si Mang Joseph, nakabadong hindi magtatagal ang ayuda. 2 linggo. 2 linggo po. Pero ikinatuwa na rin yan ng iba para may pantawid sa panggastos. Iaano ko muna yung bilihin ko sa gamot, sa mga maintenance ko, sa pagkain. Marami ho. Salamat po. Kahit pa paano po makakaraos kami. Yung mga tricycle driver, nabubuhay lang yun sa 5-6 eh. Utang rito, utang ron. Kaya pagdating ng hapon, ang nauuwi na lang yan, talagang pangkain na lang. Ang pamamahagi ng naturang ayuda sa Maynila, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. 38 ibang lugar pa ang itinalaga ng maging payout center para mapabilis ang distribusyon. Wala namang gabay sa kung paano gagasusin, pero ang ideya sana ay ipandagdag nila yan sa pampakarga ng gas para hindi sila matigil sa biyahe at kumita pa rin ng panggastos sa araw-araw. Paikutin pa rin ang ayuda kumbaga para hindi agad maubos. Talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Sa susunod na linggo, mga jeepney, bus, taxi, TNBS drivers, motorcycle taxi at delivery riders sa Metro Manila naman ang bibigyan. Pagkatapos ng Semana Santa, susunod na rin ang mga nasa sektor ng transportasyon sa probinsya. This is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganitong nangyari. Pataas ang lahat ng petroleum product. Ang pinamigay na ayuda ngayong araw ay mula sa 30 billion pesos sa paunang pondo para dyan ng DSWD. Ang tanong ho ng ilan ilang beses ho natin kayang magbigay ng ganitong mga ayuda? Well, ako basta ang direktiba ng ating Pangulo, simple lamang, for as long as it takes. Nakalaan ng pondo, ang sabi nga niya, patuloy na susubaybayan ng pamalang nasyonal itong mga increases. Bukod pa yan sa talagang fuel subsidy mula sa Transportation Department. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inalmahan naman ng ilang driver ang hindi nila pagkakasama sa master list ng mga dapat makatanggap ng ayuda. Kaugnay naman ng taas pasahe, may mga nakukulangan kaya tuloy ang transport strike ng isang grupo sa Huwebes. Nakatutok si Ian Cruz. Bagang pinilahan ng mga tricycle driver ng batasan TODA o Batoda, pero inabot pa ng 30 minuto bago sila nakapasok sa lugar ng pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa Batasan Hills, Quezon City. Driver's license at photocopy nito lang naman ang ipakikita. Pero 2 oras bago nakuha ng lady trike driver na si Ana Fe ang 5,000 pisong ayuda. Pandagdag din po panggastos. Kasi hindi naman po gasolina lang tumaas, lahat po tumataas. Lalo na sa pagkain. Kasi mahalaga po yung pagkain. Kasi kung hindi po kakain, paano ka mabiyahe? Di lalong gutom. Si Oliver Badwa, walang balak tumigil sa pamamasada at ibinili ang ayuda ng pamalit sa pudpud na gulong ng tricycle. Malaking bagay po sa amin to. Ultimo, kita po, nakabili po kami ng gulong, interior sa pamilya ko po. May pang budget na po kami pang 1 linggo o susunod pa ng linggo. Pero sa mahigit 2,000 miyembro ng Batoda, mahigit 1,500 lang ang nasa master list. Ako 12 years na ako bumabiyahe. Bakit yung pangalan ko wala? Tapos yung mga 1 taon, 2 taon, nasa listahan na. Kung kailan magpe-payout, nasa kanila babaguhin yung master list. Ngayon po, marami po kami ngayon dito. Halos lahat po kami wala po kami doon lahat. Nakipag-ugnayan ng Batoda President sa kinatawan ng City Hall at DSWD. Pag walang made it initial, walang birthday, hiniwalay po nila. Hindi naman po nila inalis, hiniwalay lang. For compliance lang po. Kaya hindi makita doon sa may payout. Yeah, po. Halos ganito rin ang problema sa Holy Spirit. Doon po sa dating listahan na unang nirelease ng TRD, may mga pangalan po ron yung mga kasamaan ko.
Pagdating po dito sa payout, mga wala po. Ay sana po maayos yan at para makakuha rin naman kaming hindi makakakuha. Lahat yan masasama at mabibigyan ng tulong pinansyal. Huwag muna kayo mag-worry na kung wala kayo sa araw na to kasi tuloy-tuloy pa ang submission ng mga listahan. Aabot sa 139,000 tricycle drivers sa NCR ang bibigyan ng ayuda na mula sa Pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Sunod na bibigyan ng driver ng iba pang public utility vehicles. Kabilang din sa tugon ng gobyerno sa mega oil price hike ang dagdag pamasahe, pero nakulangan ang grupong Manibela sa pisong fare hike ng traditional jeepney. Daig paan nila ang nanlilimos kaya tuloy ang nationwide transport strike sa Huwebes. Pinagbigyan na nga ng piso, but to say sampal yan, insulto naman sa mga commuters yan. Pagbabayad sila ng karagdagan. Diba? This will effectively increase over 1,000 pesos. Kung akala nila they need more, then file it. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Inaasahang mararatify ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para suspendihin o bawasan ang oil excise tax. Isang provision lang ang pagkakaiba ng bersyon nila sa bersyon ng Kamara ayon sa Senate President. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas inaasahang raratipikahan ng Senado ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Senate President Tito Soto, isang probisyon lang ang pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara. We can ask the House for a paper bycam. We can ask the House to adopt the Senate version, or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations natin. Sa panukala, papayagan ang tapyas o suspensyon sa oil excise tax kung isang buwan ang nasa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude oil. Pero ang gusto sana ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, gawing 2 linggo na lang ang paghihintay. Kailangan ma-implement agad yung suspension ng excise tax para maramdaman ka agad, immediate. Hindi yung 1 month, kasi gano'n, magtitiis pa yung kababayan natin. Tila hindi rin aniya sulit ang 20 pesos kada litrong maximum na mababawas sa presyo ng langis kung matapyas ang excise tax. Kumpara sa 136 billion pesos na mawawalang koleksyon ng gobyerno ngayong taon kung matuloy yan. Mas pabor siyang ayudahan na lang ang mga apektado kaysa bawas tax na posible aniyang mga kumpanya lang ang makinabang. Subsidy doon sa talagang nangangailangan. Kasi baka mamaya mag-subsidize tayo, ang masasubsidize mo ay malalaking corporation. Duda naman si Senador Amy Marcos na bababa ang presyo ng gasolina, krudo at LPG pag inalis ang excise tax. Ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila ipasa on sa atin yung discount. Kumbaga, naka-discount sila dyan. Baka naman mas mainam na yung VAT na lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. May ilang linggo pa bago ang Semana Santa, pero tila nagpepenitensya na ang maraming Pilipino dahil sa mega oil price. Una na sa mga tila nagpasa ng cruise ang mga tsuper dahil nakakaltasan ang naiuwing pera para sa pamilya. Ang kanilang panawagan, kinuwento nila kay Jonathan Andal. Sa taas na ng presyo, hindi na kumasya ang 3-digit na presyo ng diesel ngayong araw. Sa Digital Price Board ng gasolinahang ito, mano-mano na ang ginawang paglalagay ng presyo. Sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa Metro Manila na lumagpas sa 100 piso ang kada litro ng diesel. Ang presyong yan, ngayon lang daw naranasan ng tsuper na si Elmer na 3 dekada ng jeepney driver. Imbes kumita sana ako ng mga 700 ngayon, 300 na lang makauwi ko. 2 na lang ako kumakain eh. Sa umaga sa kagabi na lang eh. Mamerinda na lang ako sa tanghali. Kasi kung kainan pa mo, wala na. Kasi mahalang bili na talaga pag kumain ka eh. Lagpas 1,500 pesos daw ang nalikom ni Elmer sa kalahating araw na pamamasada. Kalahating araw lang dahil 2 raw silang tsuper ang nagre-relyebo sa pasada sa iisang jeep kada araw. Tig 450 pesos sila ng boundary. Lagpas 800 pesos daw ang nagastos niya sa diesel sa 3 ikot niya kanina sa rutang Project 2 at 3 at Welcome Rotonda. Kaya ang malinis na nauwi niya, 300 pesos na lang.
Pagkakasyahin niya pa ito sa pagkain niya at sa ipadadalang sustento sa Angono, Rizal para sa misis at sa isang anak na nasa kolehiyo. Sabi ko, magtipid-tipid ka lang muna, anak. Hindi nga ako nagpadala ngayong linggo kasi siyempre, minsan 300 lang sinasobra ko. Sabi ko, hindi lang ako magpadala, ipunin ko lang muna bago ko ipadala. Sa jeep na lang din daw natutulog si Elmer habang nasa Quezon City dahil nanghihinayang sa pamasahe kung uuwi pa sa Rizal. Ang plano ngayon ni Elmer, pakiusapan ng kanilang operator na bawasan naman ang boundary nila. Kasi yung boundary namin 900 talaga. Kahit 700 na lang, yung 200 para idagdag na lang sa diesel. Ang tugon ngayon ng gobyerno, ayuda o fuel subsidy na tigli 5,000 piso kada driver ng PUV o public utility vehicle. Pero hindi raw yan ang pinakakailangan ngayon ng mga kagaya ni Elmer. Kahit ibalik na lang sana sa 50 yung diesel, kahit wala na kaming ayuda. Kasi yung 5,000, wali-wala lang yun. Sa araw-araw naming gabi-biyay. Batid ni Elmer na ang giyera sa gitnang silangan ang dahilan ng pagtaas ngayon ng presyo ng krudo. Ang hindi lang daw niya lubos sa kalain, ang bakbakan ng mga higanteng bansa sa mga maliliit sa lipunan tatama. Higit kailanman, ngayon daw nila pinakakailangan ang tulong ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.